Isa sa mga tanong sa atin ng ating viewers, what are the requirements for BIR registration? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. For self-employed and mixed-income individuals. First requirement to register itong BIR Form 1901. And check nyo lagi kung latest version. Itong latest version itong January 2024 dahil meron pang mga naunang form dito. And eto, check nyo kung saan kayo na magre-register, kung sa head office ba, kung sa branch office or itong facility. Ito, si BIR na ang mag-fill up itong BIR registration date kahit hindi na ninyo yan fill upan. Itong PhilSys card number, yung national ID ninyo. And kung may taxpayer identification or yung PIN, dito fill up nyo lang to. And itong taxpayer type, pili kayo kung single proprietorship ba or mixed income earner. Check nyo lang itong box na applicable sa inyo, sa mga box na to. Next, taxpayer's name, last name, apelyido ninyo, pangalan ninyo, panggitna, and kung may suffix kayo, junior, senior, ganyan, dito nyo ilalagay, and nickname. Next, gender, male ba or female, civil status, single, married, widower, or legally separated. Next, itong date of birth. Yan. Una dito, month, date, and year, and place of birth. Dito sa mother's maiden name, apelyido nung nanay ninyo ng pagkadalaga and citizenship ni mother nyo, and pangalan ni father ninyo, and citizenship ni father ninyo. Itong sa local residence address, ito yung dapat nakalagay doon sa ID ninyo. So, ano nakalagay na address ninyo doon sa ID, ito din dapat yung nakalagay dito sa local residence address. And sa business address, kung nag-register kayo kay DTI, yung address na nilagay ninyo doon, yun din yung ilalagay ninyo dito. And for identification details, yung ID na i-present ninyo, kung UMID ba, passport, or other IDs na valid, and ID number, and effectivity ng ID ninyo, and expiration, kung sino ang nag-issue ng ID ninyo, and kung saan. Dito sa preferred contact type, yan, kung mobile number ba meron kayo, at email address, requirement itong email address, dapat active. Kasi ito yung gagamitin ninyo pag re-register ng inyong books. And kung mag-a-avail kayo ng 8% income tax rate, check nyo lang kung yes or kung hindi, no. And sa part 2, taxpayers classification, kung maliit pa yung negosyo ninyo at wala pa namang 3M na sales, micro, kung lampas na sa 3M at hindi lalagpas ng 20M, small, and sa medium naman, hindi lalampas ng 1 billion, and eto kung lampas sa 1 billion, large na yan. And kung married na kayo, ayan, information ng husband ninyo. Etong sa authorized representative, kung may kinuha kayong bookkeeper or kung sino mag-a-assist, pagpaparegister ng inyong business. Kung wala naman, leave it blank. Pero kung meron, lagay nyo dito yung last name, first name, or middle name. At kung hindi naman non-individual yung representative ninyo, at kung halimbawa yung sa mga accounting firm, nilalagay nyo dito yung address nun. And kung yung preferred contact type nila. And sa part 5, business information, single business number, yung nasa DTI ninyo. And sa primary, trade or business name, yung business name na na-register ninyo kay DTI, and sa regulatory body, si DTI. Kung kay SEC kayo nag-register, ay di si SEC ang ilalagay ninyo dito. For business registration number, ito din, yung nakalagay niyan din sa DTI ninyo. And kailan kayo nag-register? And line of business, ano yung linya ng inyong negosyo? Ano ba yan? Apartment ba yan? Or online platform sa ayun yung sa mga sa shop kayo magbebenta kay TikTok, ayan, online shop. And dito, leave it blank na lang to dahil sa BIR na yan.
Ito din sa facility details. Dito sa Part 8 invoices, kung kukuha ba kayo ng invoice kay BIR, kay BIR na ba kayo magpapagawa? Kung kay BIR, yes. Kung hindi naman at meron na kayong prefer na printing press, yung magpiprint ng inyong invoices, ng sales invoice or service invoice, yun, no lang. Kung BAT or non-BAT ba ang i-register ninyo, kung more than 3M, BAT na kayo. Pero kung wala pa naman, pwede pa kayo mag-non-BAT. Pero choice nyo pa din kung gusto niyo mag-BAT na agad. And kung meron na kayong printing, na gusto niyo pagprintan ng inyong invoice, dito niyo ilalagay yung details. Printer's name, saan kayo magpapa-print, and printer's team. And accreditation number, kailangan accredited yung pagpapaprintan ninyo dahil kung hindi rin siya acceptable. And register address ng printing shop. And contact number and email address din nun. Sa manner of invoice, kung bound ba or loose leaf. Kung ito naman, kung meron, employed kayo. Yan, ito ilalagay ninyo itong information na to. And term, pipirmahan nyo lang to, taxpayer or authorized representative. Any government-issued ID like passport, driver's license, na nakikita yung inyong name, address, birth date, and kung walang address dun sa inyong ID, kailangan ng additional proof like barangay clearance. And in case of the practice of profession regulated by PRC, kailangan ng valid PRC ID and government ID. Additional documents if applicable. If transacting through a representative, kailangan ng SPA, DTI certificate kung mayroong business name, work visa, kung foreign nationals, and service contract, and franchise documents kung franchisee, and certificate of authority if BMBA, and proof of registration or permit to operate.